Hello guys! Welcome po. Collective reading tayo ngayon. So tingnan natin ngayon kung ano yung current energy ng person mo. Para to sa mga no contact situation na nakikibalita sa kanilang mga person. So be open-minded po. Hindi halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming pong salamat. Start na tayo. Ano yung energy ng person mo ngayon? Okay? Ano yung sitwasyon niya ngayon? Give me the message. Ano yung energy ng person mo? Excuse me po. Meron nung nakikitang Gemini, Libra, and Aquarius. Malakas. Meron ding Scorpio, Cancer, Pisces. Merong Virgo, Taurus, and Capricorn. Sa panahon ngayon, ang energy ng person mo ngayon, di siya balanse. Okay? Meron tong struggle na kinakaharap. Yung iba sa inyo, meron kang person dito na struggle siya. Merong nangyayari sa kanya dito. Hindi siya okay sa sitwasyon. May mga pinagdadaanan. Ayan, so lumalabas dito, meron siya mga pinagdadaanan sa kanyang buhay. Pwede yung iba sa inyo, meron ka pa rin nababalita sa person mo. Kumbaga, mahirap ang sitwasyon na kinakaharap niya dito. Okay? So, dito ano lumabas to? Nakikitaan ko dito, medyo yung kanyang kaisipan dito, gulong-gulo. Pwedeng meron siyang mga gustong mangyari or pwedeng meron siyang gustong bagong simula pero hindi niya makamtam-kamtan yung bagong simula na hinahangad ng tao na to. Ayan. So lumalabas din dito no, medyo magulo yung kanyang kaisipan dito. Ayan, problemado. Sa madaling salita, problemado, magulo ang kanyang kaisipan. Hindi siya mapanatag. Yung iba sa inyo no, so meron akong nakikitang Virgo, Capricorn, Taurus dun sa iba sa inyo. Then meron din ako nakikitang Aries, Leo or Sagittarius. So dito no, itong tao na to, palaban naman siya sa ibang bagay ano, or sa ibang problema. Pero pagdating sa finance, dun siya nahihirapan kung paano niya mariresolbahan to. Ganon. So, lumalabas dito, matapang tong tao mo, itong kadiling mong to, matapang siya dito. Pag nagkakaproblema to, kaya naman niya. Pero pagdating sa kapirahan, nahihirapan siya. Okay? Pwede ba sa inyo meron kang person dito na walang trabaho, or pwede rin natanggal sa trabaho, or pwede rin merong bangkarote na nangyari. Kumbaga, ramdam ng tao nito ngayon ang kawalan. Pero pinaglalabanan pa rin niya to hanggat maaari kahit may mga problema siyang kinakaharap dito. Kumbaga matatag pa rin siya dito, no? So dito, meron akong nakikitang tupat na pinag-iisipan ng tao na to. Or pwede rin meron ditong oportunidad na parating sa tao na to. Kaya lang, pwedeng struggle to para sa kanya dahil pinag-iisipan niya rito kung tatanggapin niya to. Alok na to. Okay? So, ito lang nakikita ko, no? Merong tupat or merong dalawang landas yung parating sa kanya rito. Ayan. So, dito, hindi pa to makago. Alam mo yon, hindi pa to makatuon. Kahit merong offer sa kanya dito, hindi siya makakilos. Pwedeng merong pinagdadaanan o pwedeng merong sakit itong person mo dito. Kaya hindi siya makagora. Kahit gustuhin niya, hindi siya magtuloy-tuloy. Alam mo yun. So, yung iba sa inyo, meron tong iniindang karamdaman. So, dito no, nakikitaan ko dito, ramdam ng person mo na, alam mo yung tipo na, ramdam niya dito na may balik na lahat ng mga ginagawa niya. So, kung meron kang person dito na maraming kalokohan, maraming ginawang atraso, pwedeng hindi lang ikaw yung naloko ng tao na to. So yung hustisya ay kumikilos kung bakit
ganito yung nangyayari sa person mo. Kumbaga, hindi nagiging maganda yung dalo ng biyaya kasi nagbabayad siya ng mga atraso niya. So, meron ditong hustisya, kinakarma. Nagbabayad siya ng karma dito. Ito lang nakikita ko, pinagbabayaran niya na dito, no? Andito siya sa stage na binabayaran niya lahat ng mga pagkakamali niya kasi sinisingil na siya dito. So, dito yung reflect. Kumbaga, the inner reflection. So, lumalabas dito na yung mga ginawa niyang atraso, yung kanyang maling gawain, ito yung nagre-reflect sa kanya sa panahon ngayon, ano. Kaya dito, kung makikita mo dito sa larawan, ano, nag-reflect, okay? So, reflection. Kumbaga, nag-reflect yung ano sa tubig. Yung buwan, okay? So, nafe-feel ko dito meron siyang mga kasinungalingan or meron itong mga lihim na kung saan sinisingil siya, okay? So, lumabas yung justice eh. Ayan. So, tingnan pa natin, ano. So, kahit mayroon siyang mga pinagdadaanan, pwedeng yung iba sa inyo, alam na ng tao mo yung mali niya. Alam na niya dito lahat ng mga nagawa niya, okay? Ginising or calling to sa kanya. So, dito, meron pa ring oportunidad na parating sa person mo. Mayroon pa rin tong pag-asa, okay, na umusad or magbago. So, lumalabas dito, no, meron pa rin tong pangarap. Marami siyang mga choices, marami siyang pinagpipilian dito. Marami siyang gustong gawin, mga ganon. So, lumalabas dito, marami siyang nais na mangyari. Pwedeng meron kang person dito na malaki yung kanyang pangarap, malaki yung kanyang ambisyon, ganon. Ayan, so ito lang nakikita ko. Hindi pa rin to nawawalan ng pag-asa. Ganyan. Kahit meron siyang mga pag-uugali na alam niya sa sarili niya na nagkamali siya, hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa. Ibig sabihin, meron pa rin siyang positive na mindset kahit meron siyang mga maling nagawa. Nakikita ko dito, positibo pa rin siya. Okay? So, meron ditong Two of Cloud. Two of Cloud. So, lumalabas dito, no? Dito sa Two of Cloud, nakikitaan ko dito yung distance. Sa inyong dalawa, merong pag-itan. Ayan. So, nakikitaan ko dito, merong malayo sa isa't isa. Okay? Kumaga, malayo yung distansya. Ayan. Merong araw, gabi. Pwedeng yung iba sa inyo nasa ibang bansa ka. Then, meron kang person na nasa Pilipinas or pwede rin ikaw yung nasa Pilipinas. Meron kang kadiling na nasa ibang bansa. Andun yung distance or pwede rin nasa Luzon, nasa Bisaya, nasa Mindanao. Yung dagat ang pag-itan. So, lumalabas dito na merong na-stuck sa sitwasyon. Pwede yung iba sa inyo, meron kang person dito na ramdam niya na walang pag-usad na nangyayari sa kanya, okay? Merong stuck sa sitwasyon, hindi makalaya sa sitwasyon, pwedeng hindi makalaya sa mga alaala, mga ganun. So, lumalabas dito, merong na-stuck. Ayan. Kumbaga hanggang ngayon, pwedeng single pa rin to, wala pa siyang maipalit sa'yo, ganyan, or pwede rin wala pang makakatalo sa'yo. Ayan. Lumabas ang The Emperor, ano. So, dito, lumabas yung Magician and the Emperor. So, nafe-feel ko dito, no, or base sa larawan at sa mensahe nitong barahang ito, nakikitaan ko dito yung willpower. Meron tong katapangan, katatagan. Kumbaga, kung gugustuhin ng tao nito na magbago or umunlad, kaya niya dito. Ayan. Kasi kailangan lang ng tao nito yung kumpiyansa or confident or pwede rin, kung gusto ka talagang makuha ng tao na to, kaya pa rin niya ito. Okay? Kailangan lang dito niyang may mapatunayan or pwede rin kailangan niya muna dito na yung maging stable, okay? Lalo-lalo na sa kanyang financial, maging sa kanyang emotion. Yung iba sa inyo, kaya ka pa nitong makuha. Okay? Kaya ka pa niyang makamit.
Ito lang nakikita ko. Kasi itong person mo, kailangan lang ng transformation. Kailangan lang ng pagbabago. Lalo-lalo na yung mindset, gawain. Yung bang kailangan niya maging matured para makuha muli nito yung iyong trust. Okay? So, nakikitaan ko dito, pwedeng meron kang person na may look or gwapo, maganda. So, napifeel ko dito, confident siya sa kanyang aura or sa kanyang physical. Ayan, ito lang nakikita ko. Pwedeng iba sa inyo, nahulog ka din sa kanyang physical. Ayan. Ito lang napifeel ko. Kasi itong tao na to, kaya ka pa rin itong makamit. Meron siyang strong personality pa rin dito sa The Magician. Ano? Yung bang tipo na kaya ka pa niyang makuha. Alam niya rito sa sarili niya na kaya ka niyang makuha kung gagawa siya ng action dito. Ayan. So, ganun siya ka-confident dito, no? Ayan, ito lang nakikita ko. So, nakikitaan ko dito, no? Meron akong nakikitang pagtatagumpay na mangyayari kung tatrabahuhin, okay? Kung gagawa ng aksyon. So, lumalabas dito na merong distance na nakatuon sa inyong dalawa. Pwedeng meron ditong tao na nakatuon sa distance para bang hindi kayo para sa isa't isa kasi malayo kayo sa isa't isa, or pwede rin meron kang kadiling dito na ibang lahi. So, merong nakapokus sa distance. Pwedeng ayaw mag-relocate, mga ganun, no? So, lumalabas dito. Distance din yung problema dun sa iba sa inyo, ha? Ito lang nakikita ko. So, meron akong nakikita dito na Gemini, Libra, and Aquarius, and Sagittarius. Ayan. So, dito, no, nakikitaan ko dito. Merong strength. Excuse me. Nakikitaan ko dito. Siya yung tipo ng tao na matapang eh. Andun pa rin yung tapang ng tao na to. Kung makikita mo dito sa card, no? Ayan. Andun pa rin yung tapang niya rito. Okay? Meron akong nakikita nagtatransform, okay? Kumbaga, sa masamang gawain, unti-unti nagkakaroon ng kaliwanagan tong tao na to. Unti-unti siya nagtatransform para maging mabuti rito. Kasi meron akong nakita dito na patungo sa liwanag or pwede rin nagkakaroon ng kaliwanagan. So meron akong nakikitang matapang na tao or pwede rin energy mo to, no? Na kung saan unti-unti ka nagkakaroon ng kaliwanagan sa bawat sitwasyon na kinakaharap mo dito sa tao na to. Yun, ganon. Ito rin nakikita ko sa'yo. Yung iba sa inyo, wala kang idea, pero or pwede rin itong tao na to, no? Wala siyang idea sa'yo na merong nagtatagumpay dito. Or pwede rin ikaw wala kang idea pero merong nangyayaring transformation dito sa tao mo. Meron tong pagtatagumpay na nangyayari. Pwedeng meron kang person dito na lihim na umuunlad or pwede rin lihim na yung matipong lihim na may gagawin, okay? May lihim na plano na kung saan may posibleng lumago, okay? So, meron ako nakikita or meron akong napapansin dito sa card na to, no? So, lumalabas dito, kung sa panahon ngayon, itong person mo dito ay hindi balanse sa pera, nakikitaan ko patungo to sa paglago, okay? Kung magpo-focus lang to sa kanyang mga pangarap, kasi nakikita ko dito mataas ang pangarap niya eh. Kaya may potensyal kung pagtutuunan niya ng pansin yung mga priority niya sa buhay, okay? Kung hindi niya lalahukan ng kalokohan, okay? So, nakikitaan ko dito, kaya nitong umusad, kaya nitong umunlad. Kailangan lang ng tiwala sa kanyang sarili. Or pwede rin, yung iba sa inyo, tingin ng tao na to na merong nagaganap sa'yo. Okay? Ayan, ito lang nakikita ko sa inyo. Ayan. Yung iba, no, meron tong kakayahang umusad, meron tong kakayahang umunlad, meron tong kakayahan na lumago. Ayan. Kung magpo-focus siya sa kanyang trabaho, sa kanyang layunin, sa kanyang mga pangarap, kung yun ang pagpupukusin niya, may posibilidad na lumago tong tao na to at wala kang idea sa mangyayari dito.
So, nakikitaan ko dito, lumabas siya ng parehong naka-reverse. Merong makakaraos or merong makakabangon muli. Or pwede rin sabihin, andito yung process na naghihilom na tong tao na to. Merong paghihilom na nangyayari sa kanya rito. Kung ikaw, kung pwedeng energy mo din to, naghihiling ka, or merong pagbabago na nangyayari sa'yo, okay? So, meron healing na nangyayari or nagaganap dito. Ayan. Kaya lang yung iba naman sa inyo, especially kay Virgo, meron din akong nakikitang Aries and Leo. Kasi magkakaiba naman kayo ng zodiac sa inang person nyo, no? Kasi yung iba sa inyo, meron kang person dito na hindi pa rin nagbabago. Yung iba naman sa inyo, meron na naghihilom, nagsusumikap. Yung iba naman nagkakaroon ng kaliwanagan. So, meron lang akong nakikita dito na Virgo, Aries, Leo, and Sagittarius. Ayaw nito magbago. Ayan, ito lang nakikita ko, no? Hindi pa to handang magbago. Ini-enjoy niya pa yung meron siya ngayon. So, pwedeng kung meron kang person na playboy, playgirl, andun siya sa moment na ganun pa rin siya. Ayan, hindi pa niya natatagpuan yung pagbabago. Kumbaga, matigas ang ulo or pwede rin sabihin na yun na siya eh. Ganun yung paniniwala niya na mahirap mahirap baguhin ng isang tao kung yung mismong may katawan ayaw magbago. Alam mo yun, kahit sabihin mo pa sa isang tao na magbago ka na, hindi yan magbabago hanggat yung katawan niya at yung may katawan ayaw magbago, okay? So, ito lang nakikita ko. Kumbaga, siya yung tipo ng tao na hirap pa rin siya magbago. Pwedeng merong addiction, or pwedeng meron tong obsession, or pwedeng merong kahiligan na ayaw niyang pakawalan. Ayan. So, nakikitaan ko dito, talagang yung iba sa inyo nasa ibang bansa. Okay, kung ikaw ay namamayagpag, ikaw ay umaayos, umiigi ang kabuhayan, no? Meron kang person dito na unstable. Hindi siya stable dito, no? May mga dinadalang problema. Okay, yung iba sa inyo hirap sa pera. Ayan, hindi siya secure pagdating sa kaperahan. Pwedeng materialistic, magastos, or pwede rin sabihin na maraming mga inaatupag kaya naubos yung kaperahan niya, or pwede rin may mga kahiligan, may sugal, mga ganun, no? So, kung ano man dahilan kung bakit naubos ang pera nito, nakikitaan ko dito na merong lumayo. Okay? So, merong pag-itan sa inyong dalawa. Merong akong nakikitang nasa ibang bansa. Pwedeng ikaw nasa ibang bansa ka, meron ka pa rin nababalitaan sa tao na to. Okay? Ayan. So, nakikitaan ko dito, ramdam mo na hindi ito umuusad. Ganun pa rin. Kasi wala tong direksyon. Alam mo yun? So, wala siyang direksyon dito. Hindi niya alam kung ano yung gusto niya rito. Yung iba sa inyo, kaya meron kang person dito na walang pag-usad. Kasi wala siyang direksyon. Hindi niya alam kung ano yung pwedeng wala siyang pangarap or wala siyang motivation. So, lumalabas dito na itong tao na to, no, walang direksyon. So, meron nung nakikitang Gemini, Libra, and Aquarius. Wala siyang direksyon. Kaya ito, stress. Kumbaga wala siyang pangarap. Pwedeng halimbawa, nagsasama pa kayo, kung ikaw yung maraming pangarap, yun na rin siya. Ganun na rin siya. Ganun. Wala siyang masasabing pang sarili na hangarin or gustuhin. Nakikigaya lang, ganun. So, dito, nakikitaan ko sa kanya dito, walang direksyon. Madalas tong hindi makatulog, balisa. Or pwede rin kaya wala siyang direksyon dito, no? Dahil hindi pa to focus. Or meron tong mga problemang dinadala. Kaya wala pang direksyon yung kanyang buhay dito. Okay? Para ba siyang bahala na. Ganon. Alam mo yun? Ganon na yung kanyang word. Bahala na. Ano mangyari sa buhay? Ganyan. Okay. Ito lang yung nakikita ko dito. Ayan. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.